According sa ibang mga mayors, nagugulat sila na ang pinirmahan ng mga beneficiaries, blank. Kasi sa dami, mampipirma na lang. Only to find out na ang naibigay sa kanila 3,000, mababalitaan na lang nila 5,000 pala yung nilagan. Pero sa dami, mampipirma na lang. Kinuha yung 3,000, tuwa na sila sa 3,000. Isa yun mga nakikita nila. Kumusta ho kayo dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, pag-uusapan ho natin ang nangyaring hearing kahapon dyan sa Senado na kung saan marami na naman hong pinaringgan itong si Senator Amy Marcos. Usapang ayuda ho ito sa panahon ng eleksyon. At itong si George Garcia, medyo sinermonan ho siya ng konti nitong si Amy Marcos. Ika nga nila, you're barking at the wrong tree, Senator Amy. Yaang si George Garcia, utusan lang yan. Alam nyo naman yun eh. Talagang babanatan nyo pa kahit alam nyo nang utusan lang yan si George Garcia para makapagpabida ngayong eleksyon. Naku, lagot ho kayo. Napakababa nyo sa mga naglalabasang survey. Kulelat ho kayo, kaya kailangan nyo magpabida, Senator Amy. Pero huwag ko kayo mag-alala. Tutulungan ho namin kayo dito sa PH Update para mapakita at hindi ho kayo iboto ng ating mga kababayan. Para mapakita yung pagiging manggagamit nyo sa mga Duterte. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga sumali sa ating community. Alam nyo na ho yung gagawin. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bago ho natin umpisahan to, gusto ko ho munang pasalamatan yung mga kasama natin dito sa PH Update na napakatindi kong sumuporta. No? Talaga na mga ibang klase ho kayo. Paggising pa lang ho ng umaga, pagkita kong ganito, grabe naman talaga itong sila Ma'am Susan Pujikawa, yan sila Ma'am Arisa Yen, yan sila Sir Jordan Cabico. Talagang lagi ho silang nandito para sumuporta sa mga ginagawa nating video. Mega love shoutout kay Jonathan, Jonathan. Thanks sir, gusto kong mag-donate kay Kernel Grijaldo. Makipag-ungnayan ho kayo kay Ma'am Joey. Kay Ma'am Joey Cruz. Doon ho kayo magpag-ugnayan. Di ho tayo tumatanggap ng paabot doon sa mga individual na gusto nyo hong mabigyan. Pero subukan ko hong sabihan itong si Ma'am Joey Cruz, no. Pero mas mainam ho, rumekta na ho kayo kay Ma'am Joey. Mega love shoutout. Maraming salamat Ma'am Sir Jonathan. Maraming salamat sa pag-support sa page. Mabuhay ho kayo. Mega love shoutout. Siyempre naman, no, alakan naman alam ko naman madami, nandiyan ka lang, no, nanonood kasi siyempre busy tong si Ma'am Arisa yan. Na-miss ko po tong vlog PH Update. Vacation mode po ako, Singapore. Ngayon, iwas sa winter mode ng Japan. Enjoy nyo lang ho yung bakasyon nyo. Huwag nyo muna kayong magnunood ng ngayon, mga update kasi baka ma-stress ho kayo. Mega love shoutout. Ma'am Arisa yan. Maraming salamat Ma'am Arisa mabuhay ho kayo. Ingat ho kayo dyan sa Singapore. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Herbiscal. Sir, maraming salamat PH Update sa mga update mo. Walang anuman sir, ikaw pa ba? No? Maraming salamat Sir Herbiscal. Maraming salamat. Mabuhay ho kayo. Ingat ho kayo dyan sa Australia ba yan, sir? Australia, tama. Maraming salamat din dito kay Ma'am Susan Pujikawa. Hello, madam. Kumusta ho kayo? Hello, maraming salamat ho. Ma'am Susan, maraming salamat. Yan si Ma'am Susan Pujikawa. Ano ho natin yan? Kumbaga, suki ho natin lagi yan. Nagkasakit lang ako kaya masyadong makakasabay lately. Okay lang yan, madam. Basta kay PH Update to kayo nanood, sigurado ho, mabalis pa sa alas 4, naiintindihan nyo lahat ng nangyayari sa ating bansa. Ma'am Susan Pujikawa, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Michelle Mangarin. Maraming salamat ho. Ma'am, maraming salamat. Mega love shoutout. God bless your page. God bless din po. Maraming salamat. Mabuhay ho kayo. Ito si Sir Jordan Cabico. Sir Jordan, maraming salamat. Dalawang magkasunod yan. Sir Jordan, maraming salamat. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Dear Heart. Dear Heart, maraming salamat. Dear Heart, mega love shoutout. Palakpakan na si Dear Heart. Ayun na nga. Rekta na ho tayo dito dito kay Senator Amy Marcos manggagamit. Kailangan ho kasi natin pasadahan tong mga ganitong klaseng banat ni Senator Amy para maging kumbaga
hindi na humabudol yung ating mga kababayan sa mga pagpaparinig ni Senator Amy para makita nyo ho itong alin na to na kung talagang gusto niyang tapusin, yung akap-akap na yan, yung ayuda-ayuda na yan, rumekta siya doon sa pinsan niya. Diba? Yung pinsan niyang speaker, siya promotor dyan eh. Bakit mo binabanatan yung DSWD? Ano lang naman sila dyan, di ba? Kasangkapan lang sila. Hindi nga sila makapalag eh. Sabi ng House of Representatives, o yan, akap kayo dyan. Yan pondo. Anong sabi ng DSWD? Kahit hindi nila alam yung mga mechanics o yung mga guidelines, sige na, akap yan. Sabi ni speaker yan eh. Di ba? You're barking at the wrong tree, madam. Ito ho. Game. Aminado ang DOLE at DSWD na walang listahan para sa mga benepisyaryo ng ayuda Ano sa kapos. Ano daw? Ulitin natin. Aminado ang DOLE at DSWD na walang listahan para sa mga benepisyaryo ng ayuda sa kapos ang Kita Program o AKAP. Sa tingin tuloy ng ilan, nagagamit na sa politika ang AKAP. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Sino mga benepisyaryo? Basta bigay lang ng bigay. Pagka hinakot ni congressman, basta dapat yan. Lahat ng mga yan ay mabigyan. Yan ang nga ba sinasabi natin. Kung gaano kalaga yung pagbabantay natin sa budget ng 2025, yung mga blanco dyan sa BICAM report, ganun din ho kahalaga ang pagbabantay natin ngayong eleksyon dito sa AKAP fund na to. Ito dito sa distribution ng AKAP na to. Dahil dito ho, itong akap na to, ito ang ginagamit ng pambili ng mga congressman na to, ng mga senador na to, sa ating mga kababayan. Ito ang ginagamit nilang leverage, ika nga. Mga walang yaho yan, gagamitin ho nila lahat ng pwede nilang gamitin para makabuelo, ika nga, para makilala sila ng ating mga kababayan. Para iboto sila sa papalapit na eleksyon. Walang listahan, DOLE. DSWD, walang listahan. Kasi kung bibigyan yung mga nasa below minimum wage earner, nako, wala na hong pera ang gobyerno, hindi nyo pa ho nabigyan lahat yan. Anak to, lahat to ngayon ang daming below minimum wage earner eh. Paano sila gagawa ng listahan? Ginisa ni Senator Amy Marcos ang Department of Social Welfare and Development. Yun ang magandang yung magandang opening salvo eh. Ginisa ni Senator Amy. Ginisa. Kaugnay ng pagpapatupad ng ayuda para sa kapos ang kita o AKAP program. Hanggang ngayon daw kasi, walang malinaw na listahan kung sino-sino ang makikinabang at mabibigyan ng ayuda sa ilalim ng programa. Saan natin hahanapin yung mahihirap na yan? Depende sa congressman, sa barangay kapitan, sa senador. Yari kayo dyan. Simple lang naman kasi. Hindi naman siguro matagal nang nasa minimum wage earner yung ating ibang mga kababayan natin, below minimum wage, yung sahod nila, di ba? Hindi naman sinasabi natin dito na pabayaan na lang yung mga yan, kalimutan na lang natin yan. Kung gustong bigyan ng ayuda, by all means, ipamigay lahat ng ayuda na yan. Wala ho tayong problema dyan. Ibigay sa mga kababayan natin, no? Dahil kahit na alam natin na yan ang pinanggagalingan ng bulk ng korupsyon ngayong mga panahon na to, yung pamimigay ng ayuda. Ibigay na yan, walang problema. Di ho ba pwedeng pagkatapos na lang ng May? Talaga ho bang nagmamadali na sila? Kaya naman hong magtiis ng mga kababayan natin dyan. Comment ho kayo dyan doon sa mga below minimum wage earner. Kung pabor ho ba kayo na sa May na natin ipamigay yan? No, May hanggang December, walang problema, pamigay ng pamigay. Wala na tayong gagawing infrastruktura, bigay lang ng bigay ng pera. Okay lang 'yon. Ang magagawa natin? Ayuda mentality, ganun nilang pinoprogramang sambayan ng Pilipino, maging mangmang, umasa sa pamahalaan. Alam niyo yung mga anak na wala nang ginawa kundi umasa sa magulang. Dahil ini-spoil. Hindi ko naman sinasabing yung ayuda pag-i-spoil yun. Yung parang kasangkapan para mag-rely ka sa pamahalaan. Hindi kayo yung tipong magsipag, magiging tamad ka eh. Kala mo, maya-maya. Next month, sigurado, meron na naman akong darating. Pagkakasyahin ko na lang yun, hihilata na lang ako maghapon. Di ba? At saka wala naman trabaho. Anong gagawin ng mga kababayan natin? Maraming masisipag na Pilipino pero hindi nabibigyan ng oportunidad na magtrabaho. Gusto nila ng trabaho. Papiliin mo yan? Ayuda o trabaho? Sigurado. 10 out of 10. Natatanungin mo, pipiliin yung trabaho.
Kasi alam nila, band-aid solution lang yung ayuda. Pero anong nangyayari ngayon? Wala namang, ano ba yung choice na binibigay natin sa ating mga kababayan? Ayuda. Wala namang trabaho. Anong gagawin nila? Natural, tatanggapin nila yung ayuda at itatatak nila sa utak nila na itong si Congressman A, Senator B, Kap ganito, Konsyal ganito, di ba? Sila ang namimigay ng ayuda sa amin. Yun ho kasi talagang ginagawa nila. Ginagawa ho nilang mangmang ang sambayan ng Pilipino. I-share nyo na ho yung video na to dahil panigurado, malamang sa malamang, yung mga kakilala, kaibigan nyo, nakakatanggap din ho ng mga ayuda. Paliwanag ng DSWD, Teka lang, sila lang ba? Tayo dito sa PH Update, hindi tayo bibigyan? Aba naman. Dapat meron din tayo niyan. Huwag ko kayong ganun. Masyado ko kayong selective. Porket binibira ko si Tambaluslos, hindi niyo ako bibigyan ng akap. Mga walang yata. ang mga benepisyaryo ng AKAP ay mga individual na kumikita ng mas mababa sa minimum wage at matinding naapektuhan ng inflation. Pero nalalabuan pa rin dyan, Senator Marcos. Wala kasing listahan ng Labor Department ng mga manggagawang kumikita ng minimum wage o mas mababa pa rito. Ito ang target ng AKAP, ngunit hindi maliwanag kung sino sila. Wala Opo. kayong pangalan. Pero ang pagkakaalam ko po, meron pong proseso kung paano malalaman kung Alam sino-sino natin, po. pero tutuklasin pa. Apo. Sinabi rin ng DSWD na kahit sino sa lokal na pamahalaan, kahit mayor o mga kongresista, maaring magrekomenda at magbigay ng listahan ng beneficiary sa kanila. Pero Yun ang problema natin. Mayor, barangay captain, congressman, senador, kahit sinong politiko. Naniniwala tayo na yung mga mayor, kilala nila yung mga constituent nila. Alam nila kung saan talaga laganap ang pinagbabawal na droga. Alam nila yung mga looban na delikadong pasukin pagkagabi. Alam ho nila yung yung kanilang lugar. Alam ho nila kung sino yung mga mahihirap diyan. Kilala nila yung mga mayayaman, siyempre. Di ba? Alam ho nila yan. Kilala ho nila lahat yan. Kilala nila kung sino yung mga nabibili ng bot. Alam ho nila kilala ho nila lahat yung mga yan. Yun nga hong problema natin dito. Paano pagka itong isang politiko na to, ginamit yung akap na yan, dahil kilala niya kung sino yung pwedeng bilhin. Kilala niya kung sino yung hindi naman mahirap, medyo may pera yan, pero dapat mabigyan dahil kailangan nyo akong boto. Kailangan kong magpakilala sa inyo. Kaya dapat sa Mayo na yan, after election na yan. After May na hong ipamigay ang mga ayuda na yan. Wala naman hong mangyayari sa ating mga kababayan kung March, April, 3 buwan na lang ho. Anong inflation? Ang tagal na akong naghihirap ng sambayan ng Pilipino. Ang problema, election ngayon. At yung iba, tinitake advantage nila, yung ayuda na yan. susuriin pa rin ito ng DSWD. Suwestyon naman ng ilang grupo, dapat bago pa ipamahagi ang ayuda mula sa AKAP, dapat i-publish ng DSWD sa kanilang website ang pangalan ng mga benepisyaryo, kasama na kung magkano ang kanilang matatanggap at sino ang nagrekomenda sa kanila. Sa ganitong paraan, sakaling may magrereklamo, mahahabol pa. Nakakatanggap daw ng ulat ang opisina ni Senator Amy na ang mga benepisyaryo ng AKAP ay yung mga malalakas sa ilang opisyal ng gobyerno. Sa tingin tuloy niya, Nangangamoy pork barrel ang ating AKAP. Nangangamoy pork barrel. Ay, nagpunta pala si Mayor Magalong. Nako, matindi ho ang video papanoorin natin mamaya. Nagpunta sa hearing itong si Mayor Magalong. Abang lang ho mga kababayan. iniwala rin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na napupolitika ang AKAP at ibang ayuda programs ng gobyerno. May mga politiko raw kasing nangunguna sa pamahagi nito. Some of the DSWD personnel, ang sabi ko sa kanila, basta request ni congressman o listahan ni congressman, no question asked, silent na lang kayo. Ganun po yung nangyayari. At ang nakakalungkot, Hinihintay na raw ng COMELEC ang malinaw na guidelines para sa pagpapatupad ng AKAP dahil maaari raw magamit ito sa pangangampanya. Naunang hiniling ng DSWD na huwag isama ang AKAP sa mga ipagbabawal na ipatupad sa panahon ng kampanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ayun na nga mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa pagbibida-bida na naman na to ni Senator Amy Marcos? Tayo, as usual, kung
kung kagaya ng dating ginagawa niya, malapit na eleksyon, kaya kailangan ho niyang magpabida, magpaboka, di ba? Magpapansin sa ating mga kababayan. Narito si Aimee. Aimee solusyon. Hindi, mali nga yung Aimee parinig. Di ba? Aimee parinig. Hindi Aimee solusyon yung sa kanya. Aimee parinig. Eto, rekta ho tayo dito sa doon sa nangyaring hearing kahapon. Rekta na ho tayo kaagad dito sa portion nitong si Mayor Benji Magalong. Gusto ko pa sana panoorin kung paano gisahin nitong si Aimee Marcos yung itong si George Garcia. Pero mas okay ho dito tayo kay Mayor Magalong kasi ito ho, merong paninindigan, merong prinsipyo ito eh. Hindi ho nagpaparinig ito. Pagka bumanat ho ito, kumbaga dahil dati siya sa serbisyo, pagka meron ho siyang tinarget lock, talagang babanatan niya yan. O AKAP, sino hong binanatan niya? Yung mga congressman, House of Representative, rekta. Pagdating sa korupsyon, napaka-vocal niya. Sino binabanatan niya? House of Representative, mga kontraktor na congressman, mga merong pamilyang kontraktor. O di naman ho kaya, talagang pagmamayari nila yung mga construction company. Diba? Wala niya yung mga congressman na yan, kaya marami hong nabibili dito kay Mayor Magalong. Sana kahit na merong pagkadilaw yan, ika nga, siya, kumbaga, mga nakapaligid dyan, kaya sila ba Makino. Pero meron ho siyang prinsipyo, meron ho siyang paninindigan. Kung mapahana yan, kaya kung ungab sa 2028 election, ay naku, yan, matindi yan, talagang susuportahan ho natin siguro natin yung mama na yan. Kasi nakakabilib din ho yung yung prinsipyo niya, nakakabilib sa totoo lang. Rekta na ho tayo dito, game. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you for giving us this opportunity to convey to you what's really happening on the ground. And I prepared a position paper. I've already provided the Secretary a copy of this position paper. And this is a reflection of the sentiments of many of the mayors, both in the cities and municipalities, Madam Chair. But let me first start with this quotation from no less than Justice Marvick Leonen. Ma'am, please give me about 6 minutes po. Tatapusin ko po kagad. Please go ahead. Sabi ho ni Justice Leonen, the power to spend is an executive constitutional discretion, not a legislative one. In the local government, we laud the national government's effort and appreciate its intention to provide financial assistance to low-income families and individuals. While AKAP seeks to accomplish that, it is mired with irregularities which defeat its purpose. And I'm here today to inform you of the pressing challenges and loopholes that hinder its effectiveness. First, the current AKAP practice is plagued with many irregularities. The media already documented several cities and localities with complaints from both indigents and local functionaries regarding the unpredictable procedures in receiving AKAP. In one report, beneficiaries claim to have received a reduced amount of AKAP. Meanwhile, many barangay captains, social workers raised concerns about angry beneficiaries who are forcing them to issue certificates of indigency to claim assistance. These are all born out of a lack of comprehensive public information and strong guidelines for disbursing AKAP. Currently, the barangay issues a certificate of low or no income to avail of the program. Unfortunately, barangays do not have the tools to measure if the client belongs to low or no income. Barangay officials can certify that individual is a resident of the barangay. Yes. We recommend that the CC Social Welfare prepare and issue the certifications to improve the process. CSWD or the MSWD is better prepared to assess the client's level of well-being. Besides, they are well-trained on the National Household Targeting System o yung tinatawag po nating listahanan. Second is the weak transparency and data sharing mechanism. I urge our lawmakers and national agencies to examine and establish transparent data sharing mechanisms for AKAP. It is highly inequitable and redundant when one beneficiary can receive multiple AKAP assistance because we are blind in data and cannot cross-check in the distribution list. And according to one government official, sabi nila sa akin, it's a violation of the National Data Privacy Act if they're going to share their data with the local government unit. Another is, ang nakakalungkot po nito, nagkakaroon na po ng maraming redundancy. Dahil po wala hong data sharing agreement, ang isang beneficiary pwede hong kumuha po ng stupad, can also benefit from another, yung tinatawag nating AX, makakakuha po siya sa AKAP. Ang nakakarating po sa amin, some of the DSWD personnel, ang sabi ko sa kanila, basta request ni congressman o lista ni congressman,
no question asked, silent na lang kayo. Ganun po yung nangyayari. At ang nakakalungkot, ngayon na naging mahigpit, ang lagi nilang sinasabi, ang sabi ng mga staff, ng ating mga lawmakers, yung pera ni Congressman, nandoon na sa DSWD. Bibigyan na lang ho namin kayo ng endorsement, dali nyo na lang doon. Huwag ko kayo mag-alala, mabibigyan po kayo. Basta ho galing ho kay Kong. Another is, AKAP and similar aid programs are increasingly and frustratingly politicized. Perhaps the most glaring issue is the increasing politicization of the social amelioration program. In the local governments, we are concerned with a national politician decides to have a personal appearance during aid distribution. But we have no choice but to accommodate them. Sa mga senators po, wala ko kaming gaanong problema. Dahil ang pina-emphasize po doon is, etong pera na nanggagaling po, na binibigay sa inyo, to ay galing po to sa taxes na binabayaran po. At yun po yung lagi namin ina-emphasize sa kanila. Ang nakakarungkot lang po, pag iba na po ang nagdi-distribute, gusto nilang ipahalata na ang pera na yon ay galing sa kanilang bulsa. Ang masama po, pag nagkakaroon na ng distribution, nandun lahat yung kanilang listagan, lahat ng line-up nila na kandidato, na una muna silang magsasalita bago yung actual distribution. No? Ulitin ko, bihira po kami makakita o makarinig na ang sinasabi po sa mga beneficiaries, itong pera na to galing sa taxes na binabayaran nyo. Dapat pasalamatan ninyo yung mga katabi nyo at sabihin nyo, thank you for paying your taxes. Sa mga ating mga mayors, sa ating po mga governors, karamihan po sa kanila, yan po yung sinasabi. Na dapat huwag kayong magpasalamat sa amin. Pasalamat po kayo sa mga katabi nyo dahil binabayaran nyo ng kanilang mga taxes. Given the way the AKAP operates, we cannot help but find similarities in the design of the AKAP and the Philippine Development Assistance Fund, o yung tinatawag ko natin PDAF, which the Supreme Court struck down in 2013 due to the following: discretionary fund allocation. At yung AKAP at yung pork barrel allows officials to control public funds with broad discretion, often without strict guidelines or oversight. Similar to PDAF and AKAP, AKAP enables government officials to decide on fund distribution even after the budget has been approved, violating the separation of powers. Like PDAP, where legislators inserted specific budget allocations for their pet projects, AKAP may also involve executive officials or lawmakers influencing fund distribution for political or personal gain. Hindi ko po sinasabi na congressman lang po. Sinasabi ko rin po rito, pati ho governors, pati ho mayors. Ganyan din po nangyayari. Alternate politics. Both programs encourage a system where funds are used to benefit specific constituents. Meron pa nga nangyayari dyan na yung AKAP na didistribute, muntik pa hong ibigay sa media. Meron pa hong Pumira itong si Mayor Benji Magalong, masyado naman yung masyado na naman ginagalingan, ha? Pati yung pala itong mga media na to, muntik nang naambunan ng AKAP. Pantakin nyo yun, kulang pa ba yung buffet, sweldo? Dito sa panahon na to, naku, lalaki ng tiyan ng mga nasa mainstream media, mga busuguyang mga yan. Lalo na yun, mga nagko-cover sa Malacanang, naku, tataba ng putaka ng mga yan. Ha? Yun, nung 6 na taon na nagutom sila sa panahon ni Tatay Digong, binawi ho nila yon sa loob lamang ng 3 taon pa lang nitong si Marcos Jr. Kaya alam nila, pagkapatapos na itong administrasyon na to, winter is coming na naman ulit sa kanila. Duterte na naman uupo. Kaya ngayon pa lang, talagang pinupuno na ho nila yung kanilang mga bodega. Kasi alam nila, pagka naupo si BP Sara, normal na naman, bawal yung mga ganong klaseng kalakaran dyan sa Malacanang. Kaya noong panahon na, nung last administration, pagka merong Malacanang press briefing, lahat ng reporter, pagka nagtanong, napaka-hostile ho nila. Di ba? Ngayon pala, mga gutom, tinanggal na yung buffet, wala nang buffet sa mga reporter. Pero ngayon, balik buffet. Pagka magpe-press con sila, mga busog ho yung mga reporter. Kaya pagka nagtanong sila, napakababait. Ang isang mayor ho na nagbigay ho sa akin ng listahan, pati ho mga teachers nabigyan din ho. Pati mga administrators nabigyan din ho. Nako. Inefficiency in public spending, instead of being allocated based on national priorities,
funds under both programs risk being distributed based on political considerations. To reiterate, I'm one with the national government in providing meaningful assistance to our society's vulnerable sectors. But the work to create a more inclusive, efficient, and responsive social protection system for all Filipinos goes hand in hand with transparency, accountability, and genuine, not parochial concern for Filipinos. Let us improve and do better because of our Filipino citizens deserves as much. Maraming salamat po, Madam President, Madam Chair. Yes, maraming Hindi pa siya president. Yun ang plano. salamat at maraming sinabi si Mayor Magalong na siguro kinakailangan tanungin natin. May komento ba ang ating grupo dito, lalo na yung mga abogado? Andito si Justice Carpio. Talaga bang may violation ito sa ating konstitusyon na sinasabi dahil yun nga doon sa DAP ruling ng 2013 talagang nagkahalo-halo na yata yung executive at legislative na tanging pinagbabawal ng saligang batas. Justice Carpio, paliwanag ninyo sa amin paano ba nag-ooperate yung hiwalayan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan? Madam, ito si Carpio. well, Madam Chair, dun sa PDAF, Si Boy Arbitral Ruling. Si Boy Arbitral Ruling ho yan eh. Punta ka sa WPS. Doon kang magbida-bida. Supreme Court struck down the provision which in the GAA where the member of Congress, the district representative, will recommend a project. Sabi ng Supreme Court, Congress can only appropriate but cannot even recommend what project because execution of the budget is already with the executive branch. So that's why dito sa AKAP, inaamin nila na they accept the SWDs admitting that they accept recommendations from members of Congress. Well, I'm willing to concede that anybody can recommend, no? Everybody. But if lumalabas na lahat pala na approve are recommended, the recommendation came from the House, there's something wrong there already. So that's why if we can have published by DSWD the names, the amount, and those who recommended, para it is full transparency, no? So that you will not be blamed also, and you will not be pressured by the members of Congress because you will say ilalabas namin ito, hindi pwede na kayo lang pagbigyan namin. We have to spread out the beneficiaries, no? Pero Justice, inamin po ni Yusik Sulit, hindi po ba dapat bawal ang mga politiko mag-recommend tulad ng sinabi ni Mayor Benji? Well, Pagkat po, hiwalay nga yung executive at legislative. Pwedeng tumanggap ng listahan ng iba't ibang tao, ng iba't ibang departamento, pero palagay ko ang politiko hindi dapat nagbibigay ng listahan, di po ba? Kasi ang liwaliwanag ng ating constitution nakalagay yung decision sa PDAF, ang sabi ng Supreme Court, you cannot put it in the law that the congressman will recommend. But as part of the general public, anybody should be able to recommend. That's my position. But they cannot put that there because pag sila ilagay mo dyan, talagang mauubos sa kanila na lang. No? So if anybody can, if an ordinary person can recommend, anybody can recommend. But nagkakaroon ng telltale paper trail kung lahat na na-approve na beneficiaries recommended by congressman. Yun, iba na yun. Even if it's not in the law, but in practice, yun ang ginagawa nila. So I think that's a violation also. So that's why I'm recommending, Madam Chair, that i-publish na lang nila yung list of beneficiaries, the amount, and sino yung nag-recommend. Pati yung amount ang sinasabi ninyo. Yes, kasi sa India,
turns out that the beneficiary received less than the amount stated. Ang dami nag-complain. Ganon din dito, maraming Kaya nagsasabi nga, na nabukulan daw sila. Naku po, ano ba yan? Nagpalakasan na, nagkakanakawan pa. Tama ba yun? so that's why to protect also our friends in DSWD so they will not be charged, you should agree to Buong klase, ano na ho tayo? 746 na ho tayo. Grabe, thank you ho ha. Maraming salamat. full transparency. That's the recommendation by congressmen and the nakikita namin yung pagbibigay ng tulong, ma-attend naman na yung mga opisyal, tama naman yun, pero hindi tayo nakikialam doon sa listahan. Kasi talagang binibigay yun na nakakaalam. Yung ating DSWD, yung DOLE. Baka may maidagdag, baka may kwento pa si Mayor Benji dyan. Tama po kayo, Madam Chair. Ayan. Ang listahan ho dapat, nag-emanate po ta City Social Welfare dahil sila po nakakaalam talaga eh. Ngayon, nagtataka ho ako dun sa reason na it is a violation of the National Privacy Act. Only to find out. Alam niyo ma'am, kami, we are all entitled to all these documents and all this information because we know for a fact that only to find out, ang totoo palang rason dyan is mabibisto lang ho kung sino ang mga pinagbibigyan. Ganun lang ho yun eh. Mabibisto lang talaga kung sino mga pinagbibigyan. Kaya tama ho, I'm completely aligned with the proposal of Justice Garfield. Bakit tinatago kung sinong tinulungan? Yun ang tanong, di ba? Dapat baliktad eh. Buti nga, nakatanggap eh. Tingnan mo, tinutulungan. Ma'am, kasi Kung ma'am... tamang ginagawa, ipagmamalaki mo pa. Yes, ma'am. Tama ho kayo, ma'am. Pero mas importante sa akin ay supporter ko yung bibigyan ko. Ganun ma'am ang pananaw. Opposite. Yes, ma'am. Paano ba yun? So sa implementation, yung actual, DSWD, alam namin na kayo napapag-utusan kung minsan. Paano ba yun? Ano ang magagawa nung CSWD, MSWD, siya ay empleyada diyan sa mayor, sa gobernador, sa congressman at kung sino man. Ano naman ang gagawin ng hamak na DSWD? Thank you po kay Mayor Magalong. Kanina nalimutan ko o hindi ko nasabi na may role din yung local social worker LSWD o either in the city or provincial or the municipal level kasi sila rin yung isa sa mga accepted documentary requirements is the certification from the social worker na qualified ka. So there you can exercise that role. So sa amin kasi on the part of policy and planning, tinitinan namin paano magkakaroon ng magandang guidelines. Of course, there will be kinks in the implementation. Kaya nga po yun ng these interagency guidelines, yun sana yung hope na ma-address yung ganong kind of implementation issues. Pero sa guidelines po, may role po yung city municipal social worker in the vetting of the qualified individual. Nakalista yan, pero ano ang realidad? Ano naman gagawin nun? Kung na-pressure ng kung sino-sinong malalakas at makapangyarihan. Chair, ulitin ko lang yung lahat, kahit po kanino manggaling yung listahan, walk-in, in the end po, ang nagdi-determine kung sino yung qualified, DSWD po. So hindi po porket ito ni-refer ka ni... Ay, nako, bulahan na yan. Bulahan na ho yan, sir. Todo-todo na ho yung paghimo nyo sa tumbong Tambalos dyan. Mapapayag ba naman ho yung mga nagtulak dyan sa akap na yan na listahan ng DSWD masusunod? Pabor ho kaya bakit pa ho sila nag-allocate ng 5 bilyon para sa senador kung kayo din pala magdidesisyon? Sige nga. Patung. Sarap mong kurutin, sir. Yung sulit, ang dami-daming nagre-reklamong MSWD sa amin. Na talagang nahihirapan sila, naiipit sila. Yeah. Ma'am, mayroon pong bago rin na provision dito. May hotline, katulad ng sinasabi na may tarpaulin po kaming nilalagay. Ang ayudang natanggap ninyo ay para sa inyo lamang, walang kaltas, something like that. So, lahat ng payout namin. Pagpipili ng beneficiary at yung halaga na ibibigay, ano naman ang laban ng MSWD? Ma'am, we always believe na yung
part po ng profession ng social worker is to assess. So, basta yung assessment ni social worker, it's an exercise of his or her professional opinion. Paano sasabihin, tatanggalin kita sa trabaho? It can be sa grievance mechanism po na nilagay namin. Grievance mechanism. Huwag niyong tangahin ng mga tao. DSWD. Buisit na Yusek na to. Nanaba ka na lang sa pwesto mo. Ganyan. Pag hindi sumusunod, biglang tinatanggal. Sa guidelines lang po, ma'am, insofar as Yun nga, pero yung efficient. realidad, syempre may batas. Tinitignan natin ang batas. Tinitignan natin ang guidelines at IRR. Titignan rin natin yung realidad, yung nangyayari. Paano natin ipagtatanggol yung mga MSWD? Ma'am, we welcome po yung ganyang kinds of grievance or complaint para we can address. Kahit marami ng reklamo tungkol dyan, nagmumula hindi lamang sa MSWD, marami ng reklamo mula sa mayor, barangay kapitan, congressman, senador, dami-dami ng reklamo. Kung may grievance mechanism kayo, meron na bang naisaayos? May nasagot kayo sa dinami-dami ng reklamo? At ang grievance mechanism ninyo? We can submit, ma'am, the grievance mechanism dati-rate is through our integrated grievance redress mechanism system or through our PACP. Sa AKAP, sa dinami-dami ng reklamo, nabunyag sa media, na sabi dito sa Senado mismo, meron na ba kayong natugunan? Ma'am, I have no personal knowledge kung Wala pa, nagtanong ako eh. As of last time kasi, ma'am, ang tinanong namin, mayroon bang grievance na natanggap sa AKAP? Ang initial answer sa amin is wala, sa AIX meron. So that's why we welcome those kinds of grievances so that we can improve our performance. Ang laging reklamo sa AKAP kung sino-sinong nabibigyan. Aminin natin. So, alam mo, maganda naman na sabihin natin perfecto yung isang batas. Kapag yung implementasyon walang kwenta, talagang nahihirapan rin tayo, hindi rin tama. May papel ba ang LGU sa ating paglilista at pag-i-implement? Ma'am, gaya po na nasabi kanina, since anyone can refer, if it comes from an LGU, then that's their participation. The vetting is on the DSWD. Because narinig ko rin na ang DSWD... Wala na ho to. Walang kakwenta-kwenta to. Teka lang, forward natin. Walang kwenta to nagsasalita na to. No, ang masasabi ninyo dyan, aside from corruption, itong ayaw na ayaw nating mga dakilang Ilocano, inefficiency in public spending, inulustay ang pera ng bansa, bakit po may corruption? Yung sa vote buying po or paano po ba? Ma'am, napakalawak ko nung ginagawa ngayon. Ibig sabihin mo, ma'am, lalo ho silang gumagaling. Lalo silang gumagaling kasi tuwing natatakpan, very creative sila, very innovative sila. Nagkakaroon sila lalo ng mga paraan kung paano magkaroon ng workaround, ma'am, sa mga projects. Pero matindi, ma'am, talaga rito sa aside from the projects, in another source of corruption is itong funds na ganito, ma'am, na nasa discretion nila. According sa ibang mga mayors, nagugulat sila na ang pinirmahan ng mga beneficiaries blank. Kasi sa dami, ma'am, pipirma na lang. Only to find out na ang naibigay sa kanila 3,000, mababalitaan na lang nila 5,000 pala yung nilagan. Pero sa dami, ma'am, pipirma na lang. Kinuha yung 3,000, tuwa na sila sa 3,000. Isa yun, ma'am, mga nakikita nila. Pa ako, dito sa kalagitnaan ng lungsod, kukunin daw yung isang bahagi, tapos yung kalakihan, pipilitin na bumili ng bigas sa kanila. So talagang konting-konti, kakarampot na lamang ang nauuwi ng pobreng beneficiary. Kaya eto nga, nagtataka ako kay Yusek Sulit, wala raw reklamo kahit isa. Madam Chair, in fairness to DSW, probably, ma'am, ako personally, probably DSWD has one of the most efficient and most talagang consensus ng mga workers sa field, especially sa field. In fact, ma'am, meron ako mga reklamo sa kanila na inaksyonan kagad. For example, why is it na ang nabigyan ng form for AKAP are media people?
Inaksyon naman na kagad naman nung DSW. Siguro hindi na lang umabot sa central office. Tama. Pero sila rin mismo ang nagsasabi sa akin kung anong nangyayari, ma'am, na kuminsan hindi na lang sila umimik, tumatahimik na lang sila dahil baka malasin sila o kaya mapagalitan yung kanilang mga boss, kaya hindi na lang sila umimik. Kaya nga, nakakatakot nga. Naawa nga ako dyan eh. At si Justice Carpio may idadagdag yata sa atin. Madam Chair, may I ask if it's acceptable to the DSWD to publish the list of beneficiaries, the amounts, and those who recommended? Ay, oo nga. Nakalimutan natin. Sagutin pala ninyo yung suggestion ni Justice Carpio. Isubpina mo. Isubpina mo, madam. In aid of legislation yan eh. Hindi pwede yan. Subpina nyo. Diyan kayo magagaling sa House of Representatives. Di nga pwedeng labas yung mga dokumento sa confidential fund. Nailalabas nila. Subpina mo. Listahan lang yan. Chair and Justice, we see the value in putting that, but we will revert to the committee and inform our principals on this. But we've heard very much the reason why that is being requested and recommended. May karagdagan akong request, sana before distribution. Para magkaliwanagan. Ma'am, madali lang siya sa papel. Sa implementation, it's really difficult. So, kaya tinatanong ko. Kaya nandito si Mayor, ako nanggaling rin ako sa LGU. Kaya kabisado ko nang kung minsan yung utos galing sa Manila, ibang-iba ang nangyayari sa field. Awang-awa kasi ako sa mga DSWD, minsan naka-backpack lang, milyon-milyon ang dala, nakikisakay lang, nakikiangkas lang sa motor, wala nang sasakyan eh. Kinakabahan ako sa mga bata eh. Mga casual pa sila, job order lang yung mga yan. Mamaya, mapinsala sa daan kung sino kumuha ng pera. Talaga nakakakaba. Alam ko, ino-improve na yung sistema ng DSWD. Ang sinasabi ko lamang, ang layo-layo ng nakasaad sa guidelines na may problema na, pag nakita mo pa yung implementasyon, mas lalong malabo. we will consider that, okay Madam kayo. Chair. I-recommend niyo yung listahan ni Justice. We will revert to our principals, Your Honor. And kanina po pinag-uusapan natin na inaakit ang iba sa 7 million na AIX or AKAP yata. 7 million ba yun? At MAIP at TUPAD? Totoo yan, ma'am. Ma'am, I came from CID. Hindi ba malaki? Ma'am, Hindi ba mas malaki na ngayon? Palibasa election na. Ma'am, sa host, pag ikaw mamang nag-host ng sortie, you get 30-30-30. That's 30 million. So yung 777, nasa 30-30-30 na. No, ma'am. Yung 777, yung mga sumali sa sortie. Pero ma'am, yung 30-30-30 is the host nung sortie, nung provincial sortie. 30 million ng AKAP, 30 Yes, ma'am. million 30 ng million. TUPAD, 30 million ng MAIP. Yes, ma'am. Opo. You can, pwede ma'am may choice ka, AKAP or AIX. 30-30-30. And this information actually, ma'am, are coming from very reliable sources. Na actually, ma'am, problema Narinig ko nga nagmamalaki yung iba. Yes, ma'am. Opo. Kaya maraming nag-host eh. Gusto mag-host. Kasi nga ang laki nun sa kanila. Pero yung 777, dahil marami na ma'am sumasama, nilimit na lang. Maski na nakarami ka na ng sortie, but ang maximum na lang natatanggapin mo is 4 sorties. So that's 4 times 21. That's still 84 million per lawmaker na sumama ma'am doon sa sortie. Opo. Ano ba magagawa dyan? Hindi ko rin ma'am alam kung paano ang gagawin. Pati ma'am kami rito alam mo ma'am, I was just talking to one businessman this morning. At you know, he's a very famous na businessman at he's paying about 7 to 8 billion a year. Nagugulat siya, nalulungkot siya na ganun na lang ba kadali i-disburse ang pondo. Na lang, yung ibinabayad ko palang tax sandali lang pala nilang gastusin. At habang linulustay ang mga perang yan, mga 30-30-30, 777, wala pa rin tayong flood control, pinabayaan ang edukasyon, at zero pa rin ang PhilHealth, wala pa rin public transport, nakakaltasan ng todo-todo, ay nako talaga naman, nakakasama po ng loob.
At yun nga, galing sa buwis yan, galing sa kapwa Pilipino yan, dapat hindi linulustay. So, meron po kayong isasamang corruption na tends towards corruption doon sa inyong habla, Justice? Basically, Madam Chair, we're questioning the constitutionality lang of the provisions. Although we are pointing out that what increased in the 2025 budget of the PWH was the insertion of Congress, and what was vetoed were items in the NEP. And of course, because of my advocacy in the West Philippine Sea, Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction videos. Usual, no? Talaga namang itong si Senator Amy Marcos, wala ho tayong nakikita kapakipakinabang sa mga pinaggagawa nitong ahalin na to. Simple lang naman, yung nakikiusap kayo, isupirin nyo na yung mga records. Daming kalokohan eh. Sa House of Representative lang yan, baka yung mga nakaupo dyan, nakakulong na eh. Ayaw makipagtulungan, di ba? Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat to. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal na ng Pilipinas.